Mga kapatid, ako naman ay may gusto lang i-share sa inyo, no? Baka lang may gusto makapakinig. This is not good for social media. Walang nag-i-interest. But baka lang may makapakinig. Sana lahat ng kababayan kung mapakinggan nila, mapag-aralan nila ngayon. No? Mapag-aralan nila to get the facts straight. Hindi lang para sana kontrahin yung sasabihin ko, but also to enlighten themselves. No? Alam nyo, lahat ng mga form ng pag, pagkikitil sa buhay ng bata ay demonic. Alam nyo na yan. Sabihin nyo, given naman na yan. Pero let me share a story. Sa kontekstong ito, makikita nyo kung paano gumagalaw yung demonyo. Ang target niya mga bata. Kung pamilyar yung mga kababayan natin sa Epstein Files kung saan may mga demonic na mga bilyonaryo, powerful people na kumakain ng baby, mga patay ng baby, sila yung mga nang-aabuso ng baby. Kasi alam nyo, ang baby walang kasalanan. Pure. At tayong mga magulang, we are tasked na palakihin sila in the image and likeness of Jesus Christ. Sana, no? Well, it depends upon your religion. But they are pure and wala silang sin. And they are being offered and they are being raped and they are being killed. So anything na may kinalaman sa ganon, that's demonic. There is always a demonic agenda sa atin. Ito mga elitista na to, hindi ko nila lahat ng mayaman na lahat tayo gusto yumaman. Pero I mean the elitist na sumasamba kila Moloch and Baal sa mga demons, yan ang pakay nila. Sila rin yung nagpopondo sa mga pro-abortion laws, naglalabi ng mga batas na pabor sa pagkitil sa buhay ng mga bata. Sila yan. Sila rin yung mga nagpa-fund sa kung ano-anong mga organisasyon na akala natin pinagtatanggol yung karapatan ng mga bata, pero hindi. Pinagtatanggol yung karapatan kunwari para magkapondo sila, pero hindi yung buhay. Hindi yung totoong dignidad. Kung matatandaan nyo, nung ipapanganak si Jesus Christ, si Haring Herodes na threaten siya. Meron daw ipapanganak ayon sa propesiya na magiging hari. Ipapatay ko nga lahat ng 2 years old pababa. Nasa Bible yan, si Haring Herodes. King Herod. At na minalas siya, hindi niya nadali si Jesus Christ. Di ba nakalagay din sa Biblia yung ipapanganak yung aapak sa ulo ng serpent, di ba? Sabi, kaya hanggang ngayon target yung mga baby na yan. And any agenda ginagamit para hindi na mag-procreate. Ibig sabihin, para hindi na mag-reproduce, para hindi na magkaanak. Ako, I am a victim of that mindset. Lagi ka na lang, hindi ko pa kaya magkaanak. Nahirapan naman talaga ako na nagkaanak ako. Wala akong village, wala akong katulong. Dalawa lang kami ng misis ko. But, sabi ko, this is the cross I have to bear. Kasi gusto ng Panginoon na mag-procreate tayo Pero any agenda na transgender agenda, sorry sa mga trans, no? Basta any agenda wherein pinipigilan yung pagpo-procreate, any agenda, it's demonic. And you think hindi. Akala nila hindi. Pero any agenda na pipigilan na may mabuong buhay at pipigilan na something pure, mapalaki to serve God, no? Any agenda na anti-population, yung sinasabi nila to control the population, yan, yung COVID virus na yan na ginawa para pagpapatayin tayo. Any genocide, of course, war, superiority complex, anything
Japanese, iniisip nila superior sila just because they have a minimal body odor compared to everyone else. Di ba nakakatawa? Yung mga Jews, nasa isip nila superior sila just because they have blonde hair, blue eyes. Yung mga black ngayon na they were oppressed, iniisip na nila they were former victims of oppression pero they feel superior because of their bone density and malalaki yung titi nila. Anything that would make you feel superior over another race. Tayong Pilipino, akala natin superior tayong unat over the indigenous groups. Anything that would make you feel superior. Yan yung nagiging cause ng digmaan. Anything, the moment maramdaman mong superior yung paniniwala mo over another, that is the start of war. That's the beginning of something. Tatargetin yung mga unang tinarget, feminism, kababaihan, alisin sa tahanan para mawala yung magre-raise ng mga bata. And then biglang dumami ang mga pedophiles na atake sa safety ng mga bata, ng mga baby. And then yung mga kalalakihan ipadadala sa war or in some cases may iwan sila sa Pilipinas. Babae ang napunta sa abroad, yung lalaki, si tambay, si nag-inom, na depressed, emasculated, na wala yung pagkalalaki niya, and then siya na yung magdidemonyo sa anak niya or magiging vulnerable na yung mga bata. Lahat po yan. Lahat ng paghihirap na dinadanas natin, pagkasira ng pamilya, that would leave the children vulnerable. Bahagi yan ng agenda ng mga demonyo. That is why sa politics, I hate the liberals, I hate, nakikita ko tools of the devil. Anyway, God bless.